Sundalo, magtatapat na sana ng pag-ibig sa kapwa sundalo. Ngunit hindi niya inaasahan ang tagpong makikita pagbalik nito galing bakasyon. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Anak, sigurado ka ba sa gagawin mo? Tanong ni Aling Fe, ina ni Rachel. Nagbigay ng mapait na ngiti si Rachel at tumango. Binuhat na ni Rachel ang kanyang bag at nagsimulang maglakad patungo sa kanilang gate. Laking gulat niya nang may marinig siyang umiiyak mula sa kanyang likuran. At nang siya'y lumingon, napansin niya na nagpupunas ng mga luha ang kanyang nanay. Dahilan para maglakad siya pabalik. "Ma naman, bakit ka umiiyak?" Tanong ni Rachel sabay yakap sa ina. Agad namang nilubog nito ang kanyang mukha sa balikat ng anak at saka muling humagulgol. "Ma, kung makaiyak ka naman akala mo mamamatay na ako." Pabirong wika ni Rachel. Agad na tumigil sa pag-iyak ang kanyang nanay at binigyan siya ng masamang tingin. "Baliw ka ba, Rachel?" Bulong nito. "Namatay sa pagiging sundalo ang papa mo. Baka nakalimutan mo." "Anak naman, sa dinami-dami kasi pinili mo pa talaga yan." Bumabalik ang lungkot at takot ko noong nabubuhay pa ang papa mo. Hinawakan ni Rachel ang kamay ng ina at napabuntong hininga. "Ma, lahat naman tayo ay mamamatay. Sadyang yung iba siguro nauuna lang." Seryosong sagot nito. "At saka nung nakatapos ako ng nursing, doon ko lang napagtanto na mas gusto kong maging sundalo katulad ni Papa. Siguro nga, totoo ang sabi nila na datating din ang araw na marirealize natin kung ano ba talaga yung gusto natin gawin sa buhay. At para sa akin, ang pagsisilbi sa bayan ang nais kong gawin." "Anak, pwede ka namang magsilbi sa bayan sa ibang mga paraan." Buntong hininga ng kanyang ina. "Ay nako, hindi na rin siguro kita mapipigilan pa. Basta ipangako mo sa akin na mag-iingat ka palagi, ha?" Paalala ng kanyang ina. "Maaga na akong nawala ng asawa. Ayoko namang mawala ka pa sa akin." "Opo, Nay," tugon ni Rachel, sabay muling yakap sa kanyang ina. Nagsimula na siyang maglakad papunta sa isang sasakyan kung saan siya ay dadalhin, patungo sa kanyang pangarap na maging sundalo. "Hay nako!" Napailing si Mina habang nanonood ng telebisyon. "Kawawa naman ang mga tao roon." "Kaya nga eh," dagdag ni Clark sabay buntong hininga. Maya-maya ay may bumaba sa hagdanan. Dahilan para mapalingon sina Mina at Clark sa babaeng may hawak ng 2 cup ng kape. "Good morning, Mendez. Anong problema?" Tanong ni Rachel sabay alok ng kape. Kinuha naman ng dalaga ang inalok na kape at nagpasalamat. "Grabe, hindi mo lang ako binate." Pagtatampo ni Clark sabay balik sa panonood ng TV. "Uy, nandyan ka pala, Reyes." Natatawang sambit ni Rachel. "Good morning." Agad na inikot ni Clark ang kanyang mga mata, tumayo. "Ang lakas kasi ng bagyo sa may Davao. Tapos may lindol pa. Mukhang kakailanganin na nating pumunta ron agad-agad para ilikas sa mga tao dahil posible na magkaroon ng baha at aftershock." Buntong hiningang bulong ni Mina. Maya-maya ay nakatanggap ito ng isang text sa kanyang cellphone. Nang kanyang basahin, agad siyang tumingin sa 2 nakatayo. "Sanchez, Reyes, pasabihan ng iba nating mga kasama na maghanda na at tutungo tayo sa Davao." Wala pang 1 minuto
ay nasa loob na sila ng isang sasakyan upang tumungo sa Davao. May halong kaba at takot na nararamdaman si Rachel. Pero mas namamayani ang kanyang pagmamahal sa tungkulin. Noong una ay nininervyos si Rachel habang inaalalayan ang mga bata sa gitna ng baha. Dahilan para kapitan niya ang mga kamay nito ng mahigpit. Ngunit nung nakita niya ng mga ngiti sa labi ng mga bata habang kumakain ng sandwich, unti-unti na siyang nakahinga ng maluwag. Sanchez, bulong ni Mina sa kaibigan. Doon ka na muna manatili sa may evacuation center. Magbigay ka ng mga pagkain, tubig at masusuot sa iba't ibang pamilya. Kailangan daw ng tulong ng iba roon dahil malilate raw ang ibang mga volunteers. Agad na tumango si Rachel. Mag-ingat kayo pabalik. Bulong nito nung tumigil na ang sasakyan malapit sa evacuation center. Inalalayan ni Rachel ang mga bata pagbaba ng sasakyan at patungo sa evacuation center. Agad na nagyakapan ang mag-iina noong nakita ng isa't isa. Hindi maiwasang mapangiti ni Rachel habang pinagmamasdan ng mag-ina. Noong magtama ang paningin nila ng ina, ay agad na ngumiti si Rachel at tumungo. Ma'am, salamat po sa pagligtas ninyo sa anak ko. Naiiyak na tong bulong. Hulog kayo ng langit. Agad na umiling si Rachel at nagwika. Nako, trabaho ho namin iyon. Nung makita ni Rachel ang mga sandwich at tubig na mainom, ay agad niya itong ipinamahagi sa iba't ibang mga pamilya. Bukod pa rito ay i-distribute niya rin ang mga damit na maaaring masuot ng mga ito dahil unti-unti nang nagiging malamig ang paligid dahil sa lakas ng ulan. Bagaman hindi naging maganda ang sinapit ng iba't ibang pamilya, ay laking gulat ni Rachel noong nakita ang nagtatawanan at nagbibiruan ng mga ito sa loob ng evacuation center. Hindi maiwasang maluha sa pananatiling positibo ng mga taong ito. Kahit ang iba sa kanila ay nawala na ng bahay at mga ari-arian. Marahil, ganoon talaga ang mga Pinoy. Ma'am, naantalang pagtitig niya sa mga tao noong may lumapit sa kanyang batang maliit. May nagpapabigay po sa inyo nitong kape. Nakangiting bulong nito. Agad na kumunot ang noon ni Rachel at napatingin sa paligid bago kunin ang cup. Sino nagpapabigay? Tanong ni Rachel. Hindi ko po kilala eh. Bulong ng bata. Una na po ko. Pinagmasdan ni Rachel ang bata habang tumatakbo palayo. Agad siyang nagtaka kung sino ang magbibigay sa kanya ng kape. Karamihan ng kanyang mga malalapit na kaibigan ay wala na sa center na iyon. At tumutulong sila sa pag-i-evacuate. Dahil dito ay napagdesisyon na lamang niya na inumin na lang ito. Kahit wala siyang ideya kung kanino ito galing. Ilang oras nang nakalipas at nakabalik na si Mina at Clark mula sa pag-rescue ng iba pang mga tao. Kain muna kayo! Pagyaya pa ni Rachel, sabay bigay ng mainit na sopas na niluto ng ibang mga volunteers. Salamat Rachel! Tugon ni Clark, sabay upo sa isang mahabang upuan. Buti na lamang at mabibilis yung mga grupo natin kaya agad-agad na nasagip ang napakaraming tao. Napangiti naman si Rachel habang sumasandok sa cup niyang may laman na sopas. Oh, ba't ka nakangiti? May nakakatawa ba sa sinabi ko? Tanong ni Clark, sabay subo ng mainit na sopas. Dahilan para mag-iba ang kanyang itsura at agad na ibalik ang mga ito sa loob ng cup. Hindi mo naman sinabing sobrang init pala nito. Huh! Hindi mo kasi hinihipan. Sabat naman ni Mina, sabay upo sa tabi ng dalawa. Bilisan nyo na't mamimigay na ulit tayo ng merienda. Anong merienda? Tanong ni Rachel. Di champurado, tinapay. Sagot naman ni Mina. Agad na tumango ang dalawa at binilisan ng pagkain upang maipamigay na ang champurado at mga sandwich. Lumipas ang isang buwan at unti-unti nang nakabangon ang mga nasawi sa lindol at bagyong dumaan. Maraming nag-donate ng mga pagkain,
damit at mga kagamitan. Samantalang ang iba naman ay tumulong sa pagbibigay ng bagong mga hanap buhay. "Sanchez!" Pagtawag ni Mina sa kaibigan. Agad na napalingon si Rachel habang nag-aayos ng iba pang relief packs. "Anong ginagawa mo?" "Nag-aayos ng relief packs. Magdadala pa ako dun sa may evacuation center in case na may mga ilangan pa." Inosenteng sagot ni Rachel. "Bakit? May problema ba?" "Hay nako, Sanchez." Nakangising tugon ni Mina. "Alam kong passion mo yung pagtutulong sa mga tao. Pero wag mo namang pagurin masyado ang sarili mo. Halos hindi ka na natutulog eh." Pagsaway ni Mina. Yun ang trabaho natin, hindi ba?" Nakangising sagot ni Rachel. "At saka masaya naman ako habang ginagawa to." Paano kung may sabihin ako sa'yo?" Tanong ni Mina, dahilan para mapatigil sa ginagawang dalaga. "Ano yun?" Tanong nito. "Pinayagan ka na ng nakatataas na magbakasyon dahil sa pinamalas mong sipag at galing." Nakangiting bulong ni Mina. Magsisimula na sana magsalita si Rachel, pero biglang nagsalita muli si Mina. "Huwag kang mag-alala. Lahat ng nasa grupo natin ay sinabihan. Hindi lang ikaw. Kaya hindi mo to pwedeng tanggihan." Agad na napahalakhak si Rachel. Alam na alam talaga ni Mina kung paano tumakbo ang utak ni Rachel. "O tara na, magpabook na tayo ng flight. Uuwi rin ako sa amin eh." Yaya ni Mina rito. Agad na tumango si Rachel at nagsimula na silang maglakad papunta sa quarters nila. "Mag-i-empake muna ako syempre." Natatawang bulong ni Rachel. "Hindi naman pwedeng magpabook na tayo ng flight tapos wala akong dalang damit. Teka, si Clark nasan?" Agad na nagpakita ng malawak na ngiti si Mina habang tinutulungang mag-ayos ng gamit si Rachel. "Teka, bakit ganyan ka makatingin at makatawa?" Tanong ni Rachel sa kaibigan. "Anong problema sa tanong ko?" "Bakit? Mamimiss mo si Clark ano?" Asar ni Mina. "Naghahanda rin ang gamit niya. Sasama siya sa atin." Agad na tumango si Rachel at iniwasan ang pagpapalawak ng usapan. "Teka nga," panimula ni Mina at saka isinarado ang bag ni Rachel. "May namamagitan ba sa inyo ni Clark?" Agad na umiling ang dalaga habang nakakunot ang noo. "Tayong tatlo ang laging magkakasama," sagot ni Rachel, sabay sarado ng isa pa niyang bag. "Hindi mo na dapat tinatanong yan." "Siyempre, minsan kayong dalawa lang naman ang magkasama," sagot niya sabay upo sa kama ng kaibigan. "Minsan nga parang third wheel pa ako." "Alam mo, gutom lang yan," sambit ni Rachel sabay alalay sa pagtayo sa kanyang kaibigan. "Tara, kain na muna tayo sa labas bago magpabook ng ticket." "Hintayin muna natin si Clark sa labas, eto naman," paalala ni Mina. "Parang gustong-gusto mo na talagang umalis ah." Kahit madalas na ipareha kay Rachel si Clark, ay laging kinaklalo ni Rachel na hindi magbabago ang pagkakaibigan nila ni Clark. Itinuring niya lamang ito bilang isang kaibigan na nais niyang makasama hanggang sa pagtanda. At hanggang doon na lamang iyon dahil hindi niya ito nakikita bilang potensyal na boyfriend niya. Hindi na nagpalit pa ng damit si Rachel dahil sabik na itong makauwi matapos ang isang taon. Kumain silang tatlo sa isang restaurant at nagtungo sa airport upang magpabook ng ticket. Noong matapos ay hinintay na nila ang kanilang flight sa isang tabi. Ilang oras din ang lumipas at tumayo na si Mina upang pumunta sa kanyang designated seat. Lumingon muna ito at kumaway. "See you after 2 weeks!" Masayang sambit nito at saka naglakad palayo. Naiwan naman na sa isang tabi sina Clark at Rachel. Walang nais bumasag sa katahimikan na namamagitan sa kanila. Maya-maya ay napabuntong hininga si Clark at tumingin kay Rachel.
Excited ka na bang umuwi? Tanong ng binata. Agad na tumango si Rachel. Oo, sobra. Bulong ni Rachel. Ikaw ba? Anong plano mo pag uwi? Napangiti si Clark at napatingin sa mga taong dumadaan. Habang tinititigan ni Rachel ang binata, ay hindi niya maiwasang mapansin ang taglay nitong kagwapuhan, lalo na kapag ngumingiti. Siguro ilalaboy ko sila mama sa mall doon sa amin, sagot ni Clark. Tapos paglulutuan ko sila ng mga masasarap na pagkain. Tumango si Rachel at napatingin sa kanilang mga sapatos. Huminga ng malalim si Clark at napatingin kay Rachel. Nag-ipon siya ng tapang at lakas ng loob upang sabihin ang mga susunod na salita. Sana next time, kasama na kitang magbakasyon doon sa amin. Agad nang umisi si Rachel at tumango. Oo ba, gusto ko yan. Masayang sagot pa nito. Para kay Rachel, isa lamang ito ang simpleng yaya na hindi niya uurungan dahil kaibigan niya ang binata. Punta ka rin sa amin minsan. Masarap magluto ang nanay ko. Tapos pasyal tayo sa magagandang parke sa amin. Sigurado ako magugustuhan mo doon. Dagdag pa ni Rachel. Ngunit para kay Clark, may iba pang meaning ang pagyaya niya sa dalaga sa kanila. Ang nais nitong iparating ay iba na sa pagkakaintindi ni Rachel. Dahilan para mapangiti ang binata. Mas lalong nahulog ang loob niya sa dalaga dahil sa taglay nitong kabaitan, kasipagan, at kagandahan. Sabi mo yan, ha? Sagot ni Clark sabay siko sa dalaga. Aabangan ko yan. Oo naman. Gusto mo sa December pa eh. Confident na tugon ni Rachel. I'm 100% sure mag-e-enjoy ka sa amin. Natigil ang kanilang pag-uusap nang mapansin ni Rachel na kailangan niya nang umalis. Oh, ang bilis ng oras. Sambit ni Rachel sabay tayo. Paano ba yan? See you after 2 weeks? Enjoy ka sa bakasyon mo. Pahabol ni Rachel sabay lakad palayo. Habang tinitignan ni Clark ang dalaga na naglalakad palayo, ay hindi niya maiwasang mapubuntong hininga at mapangiti. After 2 weeks, aamin na ako sa'yo, Rachel. Bulong nito. Sana pareho tayo ng nadarama. Dagdag pa nito. Noong pagkapasok ni Rachel sa eroplano, ay tiningnan niya ang kanyang tiket at agad nitong hinanap ang kanyang upuan. Puno ito ng mga pamilyang mukhang magbabakasyon at mga individual na mukhang mga professional. Noong nahanap na ni Rachel ang kanyang upuan sa economy class, ay agad itong napabuntong hininga. Hindi niya namalaya na sa sobrang antok at pagod niya ay nakatulog na pala siya. Bagamat medyo hindi komportable ang pagtulog niya, ay hinayaan niya na lamang iyon dahil mas importante ang makatipid upang may maibigay siya sa kanyang pamilya pag-uwi. Maya-maya ay naantala ang mahimbing na pagtulog ni Rachel nung may kumalabit sa kanya. Pagbuklat niya ng mata, isang maganda at matangkad na babae ang kanyang nakita. Ano po yun? Tanong niya habang kinukusot ang mga mata. Mali po kayo ng naupuan. Kalmadong bulong nito. Agad na napakunot ang noon ng dalaga. Po? Tama po yung nasa ticket ko. Ano pong ibig ninyong sabihin? Tanong ni Rachel. Sabay kamot sa kanyang noo. Agad niyang ipinakita ang kanyang ticket sa flight attendant at agad itong napangiti. Binasa ko pong mabuti yung ticket ko pagpasok. Imposible po na magkamali ako ng inupuan. Kalmadong paliwanag ni Rachel. Agad siyang tinignan sa mga mata ng flight attendant at tinuro ang 100 papunta sa business class. Mukha pong may nagpa-upgrade para makatabi po kayo. Bulong ng flight attendant. Halina po kayo. Dadalhin na po kita sa kanya. Nakakunot pa rin ang noon ni Rachel
habang binubuhat ang kanyang mga bag patungo sa itinuturong lalaki ng flight attendant. "Hello sir, eto na po siya." Agad na napalingon si Harold nang makitang isang dalagita na nakapangsundalo na uniforme. Agad siyang ngumiti at pinaupo ang dalaga. "Salamat," wika nito sa flight attendant bago ito tuluyang umalis. Puno ng pagtataka ang dalaga at kitang-kita naman ni Harold ito. Agad niyang inilahad ang kanyang kamay at nagpakilala. "I am Harold Villena," panimula nito. Tinitigan ni Rachel ang kamay nito at ang mukha ng binata. "Ikaw yung may-ari ng isang government organization na tumulong sa amin nung may lindol at baha sa Davao, tama ba?" Pagkaklaro ni Rachel. Agad na napangiti ang binata nang marinig ang mga salitang iyon. "Paano mo nalaman?" tanong nito. "Nakakatuwa namang malaman na nakilala mo ako dahil sa NGO. Kadalasan kasi, nakikilala ako ng karamihan dahil sa mga magulang kong mga politisyan. Narinig ko ang pangalan mo noong inasikaso ko yung isang biktima sa evacuation center." Sagot naman ng dalaga. "At saka Villena ang apelyido mo, hindi ba? So ikaw yung anak ng gobernador na si Gio Villena at yung former mayor na si Bea Villena." Agad na tumango ang binata at ininom ang orange juice na nasa tabi niya. Kitang-kita ang kagwapuhang taglay ng binata dahil sa kanyang long sleeve na maroon at kulay itim na slacks. Bukod pa rito, ay nakawax pa ang kanyang buhok. Dahilan para magmukha itong malinis tingnan. "So, bakit mo in-upgrade yung upuan ko?" tanong ni Rachel. Hindi naman tayo nagkausap." Napabuntong hininga si Harold at nagbigay ng ngiti. Naglalakad noon si Harold sa airport nang mapansin niya ang dalaga na naglalakad kasama sina Clark at Mina. Kanyang napansin na ito at ang babaeng nakita niya sa Davao noong tumutulong sila sa mga biktima ng lindol at bagyo. Nabighani siya sa ganda nito noong araw na yon. Bukod pa rito, ay talagang kitang-kita ang hangarin niyang makatulong sa mga nangangailangan, kaya naman ay hindi na siya maiwasang tingnan ito. "Sir?" Agad na natigilan siya sa pagtitig sa dalaga noong may gumulat sa kanya. "Baka matunaw na yung tinitignan mo." Asar ng isang bata na katabi niya. Agad na napangisi si Harold. "Crush mo ba, sir?" tanong pa nito. "Hindi. Nagkagandahan lang ako sa kanya. Tsaka talagang tutok siya sa mga bata sa pagbibigay ng pangangailangan nila." Sagot naman ni Harold. "Gusto mo bigyan natin ng kape, sir?" Pag-alok ng bata. Agad na umaling ang binata at nakangiti. "Nako, wag na. Tapusin mo na lang yung kinakain mo." Sambit ni Harold. Sabay gulo sa buhok ng bata. "Sige na kuya, huwag kang mag-alala. Hindi ko sasabihin na ikaw ang nagpapasabi." Dahil dito ay pumayag na rin si Harold. Hindi naman pala sasabihin ng bata na siyang nagbigay, kaya nagsimula na siyang magtimpla ng kape at ibinigay sa bata. "Mainit yan ah," paalala ni Harold. Dali-dali na itong naglakad papunta sa kinaroroonan ng dalaga. "Ma'am?" Naantala ang pagtitig ng dalaga sa mga tao noong may lumapit sa kanyang batang maliit. "May nagpapabigay po sa inyo nitong kape." Nakangiting bulong nito. Agad na kumunot ang noo ni Rachel at napatingin sa paligid bago kunin ang cup. Sa hindi kalayuan ay nakangising nanonood si Harold. "Sino nagpapabigay?" tanong ni Rachel habang lumilingon-lingon. "Hindi ko po kalala eh," bulong ng bata. "Una na po ko." Pinagmasdan ni Rachel ang bata habang tumakbo palayo. Ngunit wala siyang nakitang ni isang tao na kanyang kilala upang pagbigyan siya nito. Noong tumakbo ang bata sa kinaroroonan ni Harold,
ay agad na itong naglakad paalis upang hindi mahalata ni Rachel na siyang nagpabigay nito. Kaya nung muli niya nakita ang dalaga sa airport, ay hinayaan na lamang niya ito at nagpatuloy sa paglalakad. Kanyang sinabi sa sarili na kung para talaga sila sa isa't isa, ay talagang pagtatagpuin sila muli ng tadhana. Noong oras na para sa kanyang flight, agad na nanlaki ang mga mata niya noong mapansing papasok na din ang dalaga sa eroplanong balak niya ring sakyan. Hindi maiwasang tumakbo ng pagkabilis-bilis ang kanyang puso. Agad siyang nagtungo sa business class at nakiusap sa mga piloto at stewardess na i-upgrade ang seat ni Rachel. Matapos ang ilang minutong pagdidiskusyon ni Harold at ng mga nakakataas, ay pinayagan na rin siya na sa wakas makakatabi na ang dalaga sa eroplano. To be honest, you guys are my inspiration sa pagbuo ko ng NGO. Agad na natigilan sa pagkain ng sandwich si Rachel noong makita ang mga salitang iyon sa katabi. Ano sir? Bakit naman ho? Tanong ni Rachel. Matagal niyo na ho ba akong kilala? Well, yung team ninyo yung madalas ko marinig na nagre-respond tuwing may sakuna. Nakangiting wika ni Harold. And I'm really grateful sa inyo dahil napakarami niyong natutulungang tao. Agad na tumungo si Rachel at ngumiti. Nako, thank you ho sa napakabait ninyong mga salita. Pero ginagawa lang po namin yung dapat namin gawin. Sagot naman ni Rachel. Kumbagay, ginagawa lang to namin. Yung mga tungkulin namin, kayo na ang dapat naming pasalamatan. Dahil nagtayo talaga kayo ng isang organisasyon upang makatulong sa mga biktima ng kalamidad. I guess, dapat talaga tayong magpasalamat sa isa't isa? Ani Harold. Dahil we inspire each other to do better and better. Agad na tumango si Rachel. Marahil nasa lahi niyo talagang maging mabait, ano? Nakangising bulong ni Rachel sabay inom ng juice. What do you mean? Kunot noong tanong ni Harold. Noong nagtagpo ang kanilang mga mata, ay agad na kumala si Harold dahil tila ba tumalo ng puso niya. Yung mga magulang niyo ay tumulong sa amin dati nung nasalanta kami ng bagyo. 14 years ago. Napalunok si Rachel sa pagkakataong iyon. Noong namatay ho ang tatay ko, agad na nanlumo si Harold nang makita ang pagpigil ni Rachel na ipakita ang kalungkutang nadarama niya. Yung mga magulang niyo ho, sila mismo yung nakasama namin sa evacuation center. Sila mismo yung nag-asikaso sa amin, kasama yung ibang volunteers at mga sundalo. Naiyak na bulong ni Rachel. Napakahirap magsimula nung panahong yon. At para bang nawawala na kami ng pag-asa, naliliwanag muli yung mundong ginagalawan namin. Huminga ng malalim si Rachel at pinunasan ng mga luhang tumutulo mula sa kanyang mga mata. Ngunit sila yung tumulong sa amin upang makabangon muli sa pagkakalugmok. Sinubukang alalahanin ni Harold ang mga alaalang ikinwento ng dalaga. Maya-maya ay lumitaw sa kanyang isipan ang batang babae na umiiyak sa labas ng evacuation center. Ikaw ba yung bata noon na umiiyak sa labas ng evacuation center? Tanong ni Harold. Yung may hawak na teddy bear na brown? Tapos yung ayaw mong pumasok sa loob ng center. Agad na tumango si Rachel. Ako nga yun! Sagot ni Rachel, sabay tingin sa kanyang mga sapatos. Yun yung mga panahon na namatay ang tatay ko dahil nabagsakan siya ng mga bato. Kaya nga, ayaw na dapat ako ni Mama na magpatuloy sa pagsusundalo kasi bumabalik sa alaala niya ang lahat ng nangyari sa amin nung namatay ang papa ko. Maya-maya ay bigla na siyang nangiti nung maalala niya ang kanyang sinabi sa kanyang nanay. Sinabi ko sa kanya, Mama, lahat naman tayo mamamatay.
may mga nauuna nga lang. Agad na napahalakhak si Harold sa binitawang linya ni Rachel. Totoo naman talaga, sambit ni Harold. Lahat naman tayo ay mamamatay at may mga panibagong taong mabubuhay. Kaya we should live life as if mamamatay na tayo bukas. Nakangising dagdag ni Harold. Kasi hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay, hindi ba? Agad na tumango ang dalaga at nagpakita pa ng thumbs up. Actually, hindi ko alam kung anong maaaring sambitin ni Mama kapag akong nagsabi sa kanya niyan. Natatawang bulong ni Rachel. Siguro baka tinalakan na ako nun. Ganyan din si Mama eh. Bulong ni Harold. Yung magsasabi ka ng joke, tapos imbes na matuwa sila, papagalitan ka pa nila. Tapos magiging life lesson na sa huli. Hilingin mo na lang na hindi mo na lang dapat sinabi. Well, sa tingin ko ganun talaga ang mga nanay. Bulong ni Harold. Nature na sa kanilang maging ganun. Tama ka. Pagsang-ayon ni Rachel. Pero kahit ganoon, mahal na mahal ko si Mama. Napangiti na lamang si Harold habang pinagmasdan ng dalaga sa kanyang tabi. Ilang minuto ang lumipas ay nagulat na lamang siya nung makarinig siya ng isang humihilik. Nang tingnan niya ang katabing dalaga, ay nakita niya itong nakapikit ng mga mata. Ito ang dahilan kung bakit kinuha niya ang kanyang neck pillow at dahan-dahang inilagay sa batok ng dalaga upang hindi ito mangalay masyado. Napagdesisyonan niya na ring umidlip. Ngunit pipikit pa lang sana siya, ay bigla siyang nagulat noong bumagsak ang ulo ng dalaga sa kanyang balikat. Napangiti si Harold at saka ipinikit ang mga mata. Matapos ang ilang minuto ay nakarating na rin sila sa destinasyon na kanilang pupuntahan. Gising na ang dalawa at hinanda ang kanilang mga gamit sa kanilang pagbaba. Salamat, Harold, bulong ni Rachel. Mag-iingat ka hanggang sa muli. Kumaway si Rachel bago nagsimula maglakad papalayo. Pinagalan niya ang kanyang paglakad dahil baka bigla siyang tawagin ng binata. Rachel! Agad na tumalikod ang dalaga. Can I have your number? Agad na bumilis ang pagtibok ng puso ni Rachel. Para maanyayahan kita sa mga activities or projects ng organization namin. Pahabol ni Harold. Nag-alala siya na baka ma-turn off ang dalaga sa kanya kapag nagpakita agad ito ng motibo na gusto niya ang dalaga. Sure! Agad na tumango ang dalaga at saka itinaype ang number niya sa cellphone ng binata. Maya-maya ay sinaoli niya na ang cellphone nito at saka nagpatuloy sa paglalakad palayo. See you around! Pahabol nito. Noong makalayo na ang dalaga, ay agad na nilagyan ni Harold ng pangalan ng number ni Rachel na may kasamang maliit na puso. Pagkatapos ay nagpatuloy ito sa paglalakad, pababa sa eroplano. Noong nakasakay na si Rachel sa isang taxi, ay sunod-sunod ang na-receive niyang text message sa mga kaibigan. From Mina. Nakalapag ka na ba? Sana safe ka. Pagbabasa ni Rachel sa mga text messages ng kaibigan. From Clark. Nakarating na ako rito sa probinsya namin. Enjoy ka dyan, Rachel. Bakit ba ang dami namang text message ng mga kaibigan kong to? Takang tanong ni Rachel. 2 linggo lang naman kaming hindi makakapagkita. From Mina. Grabe Rachel, miss ko na kayo ni Clark. Kahit kakauwi ko lang sa amin. Huhu. Bisita kayo dito soon ha. Natatawang basa ni Rachel. From Clark. May strawberry jam kami rito. Yung paborito niyo ni Mina. Magdadala ako pag uwi. Haha. Hindi maiwasang mapangiti ni Rachel habang binabasa ang mga mensahe ng kaibigan. Hindi pa niya maiwasang maging masaya dahil kahit nandoon na sila sa kani-kanilang mga lugar,
ay hindi pa rin nila nakakalimutan ang dalaga. "Oh, Clark, napatawag ka." Ito ang bungad ni Mina nung tinawagan siya ni Clark. Kakatapos lamang niyang magtupi ng kanyang mga damit. "Hi, Mina. Busy ka ba?" Tanong ni Clark, sabay tingin sa iba't ibang pabangong nakita niya sa mall. "Hihingan lang sana kita ng suggestion?" "Oh, ano yun?" Tanong ni Mina. "Ano kaya sa tingin mo yung paboritong amoy ni Rachel? Vanilla o lavender?" Tanong ni Clark, sabay hawak sa 2 bote ng pabango. Agad na natawa si Mina sa sinabi ng kaibigan. "Grabe, Clark ah. Kakauwi lang natin sa mga probinsya natin, tapos si Rachel pa rin ang nasa isip mo? Kalmahan mo lang. Mag-enjoy ka na muna dyan. At saka, nalagay mo na ba yung mga damit mo sa closet mo?" Bakit ba? Hayaan mo na. Sabi ni na mama, sila na raw ang mag-aasikaso ng mga gamit ko. 2 na lang kaya ang kunin ko. Reklamo ni Clark. "Ikaw, anong gusto mong pabango? Bilisan mo at bibilhan ko rin sina mama ng pasalubong." "Sus, kunwari ka pa na ako rin ay balak mong bigyan." Panaway ni Mina. "Alam natin both na hindi naman talaga ako kasama dyan sa pagbibigyan mo, hindi ba?" "Grabe, ang bilis mo naman magtampo." Natatawang bulong ni Clark. "Ano nga yung gusto mo? Bakit ba hindi ka kasi umamin? Baka mamaya maunahan ka pa." Paalala ni Mina, sabay ligay ng kanyang damit sa kanyang closet. Uuwi pa man din yun. Malamang marami siyang makikilala at muling makikita roon. "Huwag mo na nga akong pakabahin, Mina." Natatawang bulong ni Clark at saka binuhat ang 2 pabango. "Kaya nga aamin na ako pagbalik natin eh." "Talaga?" Gulat na tugon ni Mina na tila ba siya pang excited. "OMG, nakakatuwa naman. Paano ka aamin?" "Sa totoo lang, wala pa akong plano eh. Ngayong gabi pa nga lang." Sagot naman ni Clark sabay tungo sa counter. "Anong pabango papabili mo? Bilisan mo hanggat may nakapila pa sa counter." "Sige na nga, citrus na lang yun sa akin." Masayang sambit ni Mina. "Send mo sa akin yung size ng paa mo ah. Bibilhan ko kayo ng sapatos. Balitaan mo ako kung anong balak mo sa pag-amin ha." "Wow, big time ah," asar ni Clark. "O sige, salamat. Bye." "Gusto mo ba ng maha, anak?" Alok ng nanay ni Rachel. "Bibili na ako ng mga sangkap kina Aling Ana." "Sige nay, salamat po." Nakangising sambit ni Rachel at saka inilagay ang kanyang mga damit sa lamesa. "O sige, ako'y aalis na ha." Paalam ng kanyang ina at saka nagtungo palabas ng bahay. Laking gulat niya noong may isang binata na may dalang mga prutas ang nasa labas. "Sino hong hanap niyo?" Agad na napangiti ang lalaki at tumungo. "Hello ho, alam niyo ho ba kung nasan si Rachel?" Agad na nanlaki ang mga mata ni Rachel nang marinig ang salitang yon. Agad siyang pasimpleng sumulyap sa bintana at laking gulat niya nang makita si Harold. "Paano nalaman ng lalaking tong bahay ko?" Tanong ni Rachel sa sarili. "Rachel, may naghahanap daw sa'yo!" Sigaw ng nanay ni Rachel habang pinagmamasdan ang lalaki. Maya-maya ay lumabas na si Rachel nang may ngiti sa labi. "Anong pangalan mo, iho?" Tanong ng ina ni Rachel. "Harold ho." Nakangiting sagot nito. "Harold Villena." Agad na nanlaki ang mga mata ni Rachel. "Ay ganun ba? Pasok ko sa bahay namin, sir." Paanyaya ng ina ni Rachel habang tumatakbo pabalik sa kanilang bahay. "Anong ginagawa mo dito?" Tanong ni Rachel. "Tsaka paano mo nalaman ang bahay namin?"
Well, naglalakad-lakad lang ako rito. And I bought some fruits para kay mama. Sagot ng binata. But then I saw you sa bintana niyo. Well, that's why I decided na ibigay na lang sa inyo yung mga prutas. And then I will just buy another one since may specific place si mama na gusto niyang pagbilhan ng prutas. Naku, wag ka na mag-abala. Nakangising sambit ni Rachel sabay iling. Ayos lang kahit wag na. At saka si mama lang yung mahilig kumain ng prutas. Samantalang yung kapatid kong si Michael ay minsan lang din umuwi dahil may pamilya na sa ibang bayan. Wala rin makakaubos niyan dito. Rachel! Agad silang napalingon dahil boses ng nanay ni Rachel. Huwag mo hayaang mabilad sa araw yung bisita mo. Ano ka ba? Agad na napatingin sa isa't isa ang dalawa at nagtawanan habang naglalakad. Ang cute ng boses ng mama mo, no? Nakangiting sambit ni Harold. Parang yung sa mga cartoons. Oo nga eh. Pero alam mo ba, magaling kumanta yan. Bulong ni Rachel. Lagi yung first place sa mga contest. Talaga? Tanong niya. Namana mo ba? Aba, syempre hindi. Sagot ni Rachel. Dahilan para matawang binata. Kay papa ako nagmana eh. Magaling sumayaw. Noong nakapasok na sila ng bahay ni Rachel, ay agad siyang napatingin sa dako ng mga picture frame. Okay lang po ba kung tingnan ko yung mga picture frame? Magalang na tanong ni Harold. Ay oo, sige lang. Bibili lang ako ng makakain. Pagpapaalam ng ina ni Rachel. Asikasuhin mo muna yung bisita mo ha. Agad na tumango si Rachel at napatingin kay Harold na pinagmasdan ng mga picture frames nila. Nakita ni Harold ang mga medals, graduations at family pictures ng pamilya ni Rachel. Kumbaga, ay para bang nagkaroon ng oportunidad si Harold na makilala kung paano lumaki si Rachel sa piling ng kanyang pamilya. Sa kanyang pagmamasid, ay may isang bata na nakangiti malapit sa may isang ilog. Teka, ikaw ba to? Tanong ni Harold, sabay turo sa isang picture frame. Agad na tumango si Rachel at napakunot ang noo. Alam ni Harold ang mukha ni Rachel noong 14 na taon nang nakakalipas dahil nakita niya itong umiyak sa labas ng center. Pero nung ito ay mga 4 to 5 years old pa lamang at wala siyang ideya sa kung anong itsura nito. Oo, bakit? Tanong ni Rachel, sabay lapag ng pitchel na may juice. Gusto niyo ho ba ng juice? Nalunod ka ba nun? Agad na natigilan sa paglagay ng juice sa isang baso si Rachel at napatingin kay Harold. Paano mo nalaman? Tanong ng dalaga. Ibig sabihin, natigilan si Harold sa pagsasalita at napatingin sa dalaga. Ikaw yung nasagip ko nun. Ano? Tanong ni Rachel. Ikaw yung sumagip sa akin sa pagkalunod? Iyong lalaking may sombrero? Hindi maiwasang mapangiti ni Harold sa tuwa. Matapos ang maraming taon, ay muli na silang nagkita sa isang hindi inaasahang pagkakataon. Agad siyang tumango. Maya-maya ay hindi na maiwasang mapayakap ni Rachel sa binata. Walang ideya si Harold kung gaano kasaya at ka-thankful ang dalaga sa pagsagip ng binata noong nalunod siya. Kakatapos lang kumain ni Mina noong biglang mag-ring ang kanyang cellphone. Nang kanya itong tingnan, pangalan ni Clark ang lumabas. Hello, sagot ni Mina. Mina, may naisip na akong paraan kung paano aamin kay Rachel. Agad na napatambay sa bintana si Mina habang pinapakinggan si Clark. Alam kong ayaw ni Rachel na nagpapaligoy-ligoy ang isang tao, kaya ibibigay ko sa kanya kung bibilhin kong mga gamit at saka ko diretsong aamin. Feeling ko kasi ganun tipong tao si Rachel eh. Gusto niyang maging straightforward ang isang tao sa kanya. Okay rin yan since alam naman natin kung gaano kahalaga ang oras para kay Rachel. Sagot ni Mina.
Pero, paano kung ano? Tanong ni Clark. Anong sasabihin mo, Mina? Paano kung hindi mag-work? Tanong ni Mina. Paano kung iba pala yung nararamdaman ni Rachel? What if hindi ka pala niya gusto? Saglit na napaisip si Clark. Hindi sumagi ito sa kanyang isipan nitong mga linggo. Ang tanging nasa isip lamang niya ay magiging sila at magkaroon sila ng masayang buhay na magkasama. Tila ba wala ito sa mga plano ni Clark? Hindi ko inisip yan eh, bulong ni Clark. Bahala na siguro. Ang importante sa akin, magsabi akong gusto ko siya. Kung hindi man yan yung nararamdaman niya, di okay lang din siguro. Handa naman ako maghintay. May halong lungkot sa boses ni Clark habang binibigkas ang mga salitang iyon. Alam ni Mina kung gaano kagusto ng binata si Rachel. Ngunit nais lamang niyang ihanda ang kaibigan sa mga bagay na posibleng mangyari. Kahit anong mangyari, lagi lang ako nandito, Clark. Bulong ni Mina. Sabihin mo lang ako kung kailangan mo ng tulong, ha? Thank you, Mina. Masayang bulong ni Clark. 2 linggo ang lumipas at lalo pang nagkamabutihan si Harold at Rachel. Noong babalik na muli si Rachel pabalik sa lugar kung saan siya nagtatrabaho, ay hinatid siya ni Harold. Abangan na lang siguro natin si Rachel dito, bulong ni Mina habang nag-i-scroll sa kanyang cellphone. Maya-maya, dito na yon. Kinakabahan ako, Mina. Bulong naman ni Clark habang dala-dala ang isang box na regalo niya kay Rachel. Parang nadudumi ako. Akala mo lang yan kasi kinakabahan ka. Baliw. Natatawang sagot ni Mina. Maya-maya ay may napansin siyang babae sa hindi kalayuan na kumakaway sa kanila. Si Rachel ba yon? Tanong ni Mina, sabay turo sa hindi kalayuan. Agad na napatingin si Clark sa itinuturo ni Mina at agad na napangiti. Hinanda niya na ang kanyang sarili at ang kanyang ibibigay na regalo. Ngunit tila ba nagunaw ang kanyang mundo nung biglang magsalita si Mina. Sino yung lalaking kasama niya? Tanong ni Mina. Bakit ngayon ko lang ata nakita yan? Muling napatingin si Clark sa naglalakad na dalagita at sa katabi nitong matangkad na lalaki. Hi! Bati ni Rachel noong nakarating na siya sa kinaroroonan ng dalawang kaibigan. Niyakap niya si Mina at ang kaibigan na si Clark. Kamusta kayo? Tanong ni Rachel. Sino siya? Tanong ni Clark sabay turo sa lalaking kasama. Si Harold! Nakangiting sambit ni Rachel. Bagong kaibigan ko. Kahit nasabihin ni Rachel na magkaibigan sila, ay tila ba kitang-kita ni Clark kung paano kuminang ang kanilang mga mata kapag nagtatama ang kanilang mga paningin. Excuse me lang sambit ni Clark. Mag-CR lang ako. Paalam ni Clark, sabay lakad palayo. Pinipigilan niyang bumagsak ang kanyang mga luha habang humahakbang palayo. Saan tayo kakain? Tanong ni Rachel kay Mina. Hatid ko na kayo. Bulong ni Harold sa dalawa. Nagbigay lamang ng mapait na ngiti si Mina sa dalawa. Hindi niya mapigilang hindi malungkot sa sitwasyon ni Clark. Marahil akala nito na hindi pa nagsisimula ang laban. Ngunit patapos na pala. Lumipas ang ilang taon at naging magkasintahan sina Rachel at Harold. Wala pa rin kaalam-alam si Rachel na nagkaroon ng pagtingin sa kanya si Clark dahil hindi niya itinuloy ang pag-amin sa dalaga. Ang regalong dapat ibibigay sa babae ay itinapon na lamang niya sa basurahan. Matapos ang araw na yon, ay umalis na si Clark sa lugar na yon. Takang-taka si Rachel sa nangyayari. Ngunit hindi na lamang pinaalam ni Mina ang tunay na dahilan. Sinabi na lamang nito na may ibang nais pagkaabalahan ng binata. Dahilan kung bakit mas nais nitong magpakalayo-layo.
Nakakausap mo pa ba si Clark? Tanong ni Rachel habang naglalakad-lakad kasama si Mina. Hindi na eh. Buntong hininga ni Mina. Kapag nakausap ko siya, sasabihin kita kaagad. Kahit ayaw mong magsinungaling ni Mina ay napilitan siyang gawin ito, alang-alang kay Clark. Para kay Clark, mas nanaisin na lamang niya na hindi malaman ni Rachel dahil kahit kailan, lagit-lagi niyang uunahin ang kapakanan nito. Makalipas ang ilang taon ay nagpakasal na sina Rachel at Harold. Ipinagpatuloy nila ang kanilang pagdodonate at pagtulong sa mga taong naging biktima ng kalamidad. Noong malaman ito ni Clark, ay kahit papaano naging masaya siya para sa kaibigan. Ang kwentong ito ay nagpapatunay lang na kapag may pagkakataon tayong umamin, dapat ay gawin na natin. Wala dapat tayong sayanging oras dahil maaaring wala tayong ideya na baka mamaya ay huli na ang lahat. Ngunit dapat rin nating pakatandaan na hindi lahat ng nais natin ay ating makukuha. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!